Chong yan, tumawang kapatid mo. Bilis lang pumunta sa Alam restaurant. ko na. Malapit na tayo sa dali. Pakianda na po ng magang yung mga gamit. Gusto mo kong pumunta sa blind date? Hindi pwede. Pumunta na nga ako rito. Mahuhuli mo pa rin ako. Hihintayin kita sa parking lot. Tara na, Manong. Hello? Len Manye, ang galing mo ha. Akala mo ba pag nakatakas ka sa bodyguards, magkakayos ka na sa blind date? Kailangan niya magkita ng anak ni Tita Sue. Kung hindi, ipa-freeze ko ang mga card mo. Lahat ng yon. Nagkakainis to. Sino ka ba? Tara na, Manong. Ay, Wala na. Umalis na yung tao. Ay, ayos ka lang ba? Huwag kang gumalaw. Tutulungan kita. Huwag ka munang gumalaw. Ako na. ang gwapo naman ng driver na to. Ang gwapo naman ng driver na to. Ayos na. May tumatawag sa yung telepono. Pakisagot. Hello, Chumyan. Nakumunda bang kapatid mo? Malapit na si Chun-Chun. Huwag kang malate. Kakain tayo ngayon. Oo na, oo na. Pupunta ka pala sa blind date? Kung malaman ng mama ko na may boyfriend ako, hindi na ako kailangan mag-blind date. Pupunta ka ba talaga sa blind date ngayon? Pinipilit ako ng mama ko makipagkita sa anak ng kaibigan niyang galing abroad. Kung hindi, tulungan natin ang isa't isa. Total hindi pa naman kilala ni mama yung galing abroad. Makisama ka muna sa akin. Hindi ba kailangan mo rin harapin ang pamilya mo? Dalawang problema, isang solusyon. Mas magaling pa tong babae kaysa kay Sushon. Kung siyang magiging panakip, wala na siguro reklamo pamilya. Tara na. Hello? Chumyun, nasan ka na? Mga kapamilya, ito ang girlfriend ko, si Lin Wanyi. Pwede po bang ko na ng litratong mga ito? Pwede naman, miss. Kung gusto mo, pwede mo rin subukan isuot. Bawat bagay dito ay napakamahal ng halaga. Ano bang problema mo? Huwag mong papasukin kung sino-sino sa mga exhibit na to. Kung ang mga bagay na to ay naka-display, ibig sabihin para makita ng tao, hindi ba ko pwedeng tumingin? Pwede naman tumingin. Pero pag nasira, kaya mo bang bayaran? Ate, pwede po bang bilhin itong isa? Pwede po. Bibilhin ko, pakibalot na lang po. Huwag ka mapapakitang mayaman kung hindi naman. Ano bang pakialam mo? I-swipe mo na. Miss, hindi gumagana ang card na ito. Subukan mo itong isa. At ito pa. Hindi rin gumagana. Akala ko pa naman mayaman ka. Sabi ko na nga ba, huwag papapasokin kung sino-sino. Kung hindi kaya, edi hindi kaya. Bakit ka pa umaarte? Kung kaya ko o hindi, ano nang pakialam mo? Kung bibili man ako, dahil gusto ko at kusang loob ko. Hindi ka ba marang umintindi ng tao? Kung kaya ko o hindi, ano nang pakialam mo? Kung bibili man ako, dahil gusto ko at kusang loob ko. Hindi ka ba marang umintindi ng tao? Kuya Chung yan, hindi ko alam kung saan ang galing itong mukhang pulubi. Gusto ko lang naman paalahanan siya na magbasawa ka ng mga ito dahil ito ay... Suchon, ganito ka pa rin. Hindi ka pa rin nagbabago. Nakita ko ang lahat kanina at isa pa, hindi siya mukhang pulubi. Girlfriend ko siya.
Kung magpapatuloy ka pa, mag-ingat ka at baka ididemanda kita. Yung suit ni Miss Lane na yan, mukhang bili na sa bangketa, tapos may dala pang Hermes. Hindi mo lang tinitingnan kung bagay ba sa kanya. Kung ako sa'yo, uurong na lang ako. Dahil ako, ang talagang bagay kay Kuya Chung yan. Miss, totoo, mukha kang mayaman. Punong-puno ka ng branded na bagay, pero miss, yung mukha mo, parang sobrang inayos kung saan-saan. Bagay na bagay nga siguro. Sayang, ang ganda mo sana, pero ang daming binago. Ang pipili ni Chum yan, sarili ng desisyon yon, kahit gawin mo pang parang si Sichi ang itsura mo, wala rin silbi. Kayo na lang kumain, alis muna ako. Kung okay lang sa'yo, may matutuluhin ka sa lugar ko. Doon ka na lang muna sa lugar ko tumuloy para kung kailangan nating umarte mamaya, mas magiging madali. Pwede rin. Tara na. Isang kama lang? Paano tayo matutulog? Hindi kaya pwede nating... Huwag kang maisip na kung ano-ano. Hindi ako ganang klaseng babae. Ganito na lang. Ako na sa sofa. Kulang sa sofa. Ako na. Lalaki ako. Paano kita papatulugin sa sofa? Ako nang matutulog doon. Ako nga matutulog doon. Ako nga. Ako nga. Ikaw na sa sopa. Pasensya na tungkol kanina. Si Sushun, hindi naman siya ganyan palagi. Hindi ko rin alam kung anong nangyayari sa kanya ngayon. Kung ganon, yan si Suchun. Gustong-gusto ko palang makuha. Gusto kong makita kung ano bang meron siya. Oo nga pala, ako si Lin Wanyi, 26 taong gulang, taga Jiansheng, nag-aral ng design at walang masamang bisyo. Kung okay lang sa'yo lahat yan, pwede tayong magpakas at kumuha ng certificate para lang matigan ang pangungwit ng mama ko. Hindi ka ba natatakot na isa akong masamang tao? Mas mabuti pa yon kaysa pagkasalan ko yung taong hindi ko naman kilala. At isa pa, hindi naman tayo totoong ikakasal. Pwede naman tayo maghiwalay. Ano? Natatakot ka ba? Sa tingin mo, mas mabababa ko kaysa sa babaeng yon at hindi yung karapat dapat sa'yo? Sige, magpakasal na lang tayo. Sino bang natatakot? Pero ganito, isa lang akong empleyado. Nakita mo naman ang bahay. Upa lang to. At may isang kotse. Huwag kang magsisisi ha. Huwag kang mag-alala, hindi ko gugulo ng buhay mo. Oo, kapag kailangan nating lumabas bilang mag-asawa, dapat maayos ang koordinasyon natin. Kung ganon, kailangan natin magtakda ng mga patakaran. Dahil iisa lang ang bubong natin. Pareho itong unang kasal natin, dapat nating ipagdiwang. Kumain tayo ng masarap. Ano bang gusto mong kainin? May bawal pa sa'yo? Ako? Kahit ano pwede. Sigurado ka ba? Ayun ka talaga sa panlasa ko? Sigurado. Bakit di ka pa kumakain? Hindi ba bagay sa panlasa mo? Ayos ka lang ba? Uminom ko ng tubig. Anong nangyari? Nahihiya ka na? Kanina, ang tapang-tapang mo ah. Uy! Si President pala to! Sakto naman nagkita tayo! Sino naman ito? Ito ang aking... Matagal ko nang hindi nakikita ang kaibigan. Di ba? Oo. Tungkol dun sa Silver Expo, nagdesisyon na ba kayo? Tungkol dun, ibabalik ko po sa inyong detalye. Hindi ko na kayo iisturbohin. Sige, mauna na ako. Sige. Sir Kun, hindi ka ba isang ordinary empleyado lang? Kaya pala ikaw ay nagtatrabaho sa Jianxing Group. Matagal ko nang narinig ang mga produkto ng Jianxing Group. Tinatawag ng mga obra maestra. Sa totoo lang,
Ang design department ng kumpanya namin ay palaging kulang sa tao. Kung talagang may ganyang plano ka, susuportahan kitang tuparin ang pangarap mo. Nandito na. Umupo ka't subukan mo. Ano problema? Sira na siya. Pati ako, mababalo na rin. Kung may problema ka, pwede mong sabihin sa akin. Wala naman. Siguro ako nag-isip ng sobra. O baka nagkamali lang ako ng tingin. Alam naman ng lahat ng isang grupo ay hindi pwedeng mawala ng pinuno. Upang magbago ang kasalukuyang kalagayan ng kumpanya, ang nakatakdang anak ng pamilya Kun ay mula sa Netherlands, bumalik matapos mag-aral. Maligayang pagdating, President Zeng. Maupo po kayong lahat. Ako si Kun Chumian. Ang aking ama na si Kuntay dahil malubha ang sakit kaya umuwi ng bansa. Ayon sa kanyang huling habilin, ang aking minana ang Jiang Sheng. Tinipon ko kayong lahat ngayon para ipaalam sa inyong lahat na ang Jiang Sheng ay mananatiling apelyidong Kun. Napakalaki ng agwat ng temperatura ngayon. Takpan mo muna ito ng maayos. Salamat. Kaya ko naman sanang takpan mag-isa. Ang bilis mo namang magutom. Gusto mo bang kumain ng kahit ano? Pero mukhang sa bahay, gulay at noodles lang ang meron. Kakain ka ba Oo. nun? Marunong ka palang magluto. Hintayin mo ako. Eto, tikman mo. Resume para sa trabaho? Talaga bang dito ka naghahanap ng trabaho? Pwede ka sumakay sa sasakyan ko. Bayaran mo na lang gasolina. Ilang beses na namin binago itong plano pero hindi pa rin nasayan ang kliyente. Palitan na ba natin ng punong designer? Bigyan mo pa siya ng 2 araw. Kung hindi pa niya maayos, patawan mo ng papasok. Mr. Wang, pwede kayong magtiwala dyan. Sisikapin naming tapusin at ayusin agad. Munting Kun. Bago magdilim, ihain mo sa akin ang bagong bersyon. Opo, mag-ingat po kayo, Mr. Wang. Mag-ingat po kayo, Mr. Wang. Anong ginagawa mo rito? Sige na, lakad na. Mr. Wang, ilang ulit na itong binago pero hindi pa rin kontento ang kliyente. Kung hindi ka pa rin mag-uumpisa ngayon, umalis ka na lang. Mr. Kun, ayusin mo pa para sa akin ang posisyon bilang ordinaryong assistant. Huwag mong ipaalam sa mga nasa ilalim ko na ako ang presidente. At saka, bigyan mo rin ako ng kopya ng lahat ng aplikasyon na dumating ngayon. Mga halos 100 tao yata ang nag-apply ngayong araw. Ano? Kailan ba ako nagsalita? Ganito ka naman hindi mapakali. Sinabi ko sa'yo, kunin mo lang. Sobra kang walang ginagawa. Naghahanap ka ba ng ibang trabaho? Hindi po. Sir Kun, pupunta na ako ngayon. Miss, huwag nasa malang pwesto ka. Hindi ikaw may karapatang magsalita o mag-utos dito. Ang Jiangxing design ay hindi basta-basta tumatanggap ng kahit sinong pusa o aso para mag-apply. Ganun ba? Ipapakita ko sa'yo ngayon kung ano bang tinatawag mong pusa at aso. Halika, tingnan mo kami. Napakarami namin dito. Maaga pa lang kami, nakapila na kami dito. Alam mo ba kung sino ako? Hinihila mo pa ako. Sino ka ba? Ha? Ano ba yung itsura mo? Walang kaayusan. Ayusin mo agad ang damit mo. Dalhin mo yung resume at sumunod sa akin. Pumasok siya? Dalhin mo yung resume at sumunod sa akin. Pumasok siya? Pumunta ka sa likod, hindi kang nauna. Nagkakamali ka ba? Siya sumingit sa pila. Pag huwag pinapapunta sa likod, kung ayaw mong pumila, pwede ka nang umalis. Huwag
Huwag mong akala na lahat ng tao ay madaling lukuhin. Ang gawa ng tao, nakikita ng langit. May mga tao may connection ka pala, ha? Sasabihin ko sa'yo, hindi ko inintindi ang presidente ng Jiangsheng. Maganda kayong maalis. Ikaw, Kunchum yan, halika rito. Iisan mo. Ngayon, sumama ka sa akin pa uwi. Hindi na sila panatili sa silang kumpanyang ito. Ako na lang mag-aalaga sa'yo. Anong ginagawa mo? Uwi na tayo? Alagaan ng presidente? Ano pa nangyayari? Tapos ka na. Ang bagay na ito ay hindi basta-basta. Okay, ganito ka sa mga tao. Sobrang masarap at bulok na. Bulok na ang ugat. Mga ganito eksena, siguradong marami kang naranasan pang-api sa kumpanya. At hindi mo alam kung ang mga presidente ng kumpanya ay alam ng karumalduman ang bayan ng mga taong ito. Ginagawa ang kapangyarihan para sa pansariling interes. Huwag ka mag-alala. Ngayon, babayaran ko ng katarungan para sa'yo. Ang mga taong ito, aayusin mo kung paano mo gusto. Sisigatin mo ng mabuti. Siguradong matutupasan ng talang mga lihim. Tama. Ayos na ayos sa pagkakaroon ng kumpanya. Dapat nanggal ang mga taong ito. Hindi tama. Paano mo ba ibabalik sa akin ang katarungan? Hindi tama. Paano mo ba ibabalik sa akin ang katarungan? Pwede kong isulat at i-report sa itaas. Kung hindi pwede, pupunta na lang ako sa harap ng opisina ng presidente. Hindi ba sinabi mo kilala mo ang presidente? Hindi ko naman kilalang presidente. Bigla lang yun sa saglit. Nainis ako sa mga pumapasok sa likod at nag-iimbento ng kwento. Oh? Ang ancient presidente na ito, ganito lahat ng tao sa kumpanya, ang presidente na ito ay sigurado hindi mabuti. Hindi mo pala kilala. Akala ko tutulungan mo ko sa ilang salita upang matulungan mo ako. Siyang yan. Hindi ka ba pwedeng maging responsable? Hindi ka ba pwedeng maging tapat at maayos sa tao? Tama! Tapat at maayos. Maging matino. Sige na. Pagod ka na sa mga kaganapan ngayon. Baka gusto mo nang umuwi. Pagkatapos ng trabaho ko, magdadala ko ng masarap na pagkain para sa'yo. Sige, umpisan mo na muna ang trabaho mo. Tama, at huwag kayang mapiit o mapasama sa iba. Maging matino at maayos. Tapat at walang bahid ng pandaraya. Mr. Kon, ibigay ng feedback sa dalawang design na ito. Mr. Kon, nagkamali ako. Kinuha ko ang gawa ng iba para sa aplikasyon ng aking anak na babae. Ang Yixing Group ay pinalakad yun noon kasama ang aking ama. Nilikha at itinayo ito. Magsusori ka sa akin. Hindi ba ito nakakahiya sa akin? Ako talagang may sala. Hindi ko alam ang relasyon ng dalagang iyon sa'yo. Relasyon? Naguluhan lang. Hindi ko alam ang relasyon ng dalagang iyon sa'yo. Relasyon? Kung tatanungin tungkol sa relasyon, ninakaw ang design ng designer ng Hiyuan. Pagkatapos i-adjust ng kaunti. At sa harap ng lahat, ang iyong anak na huli sa pagdating ay pinapasok pa rin sa examination room ng palihim. Pagkatapos ng lahat, matagal na rin ako nasa ibang bansa. At sa kumpanya, noon pa lang, ikaw na ang may hawak ng lahat. Mukhang kailangan na rin magpasok ng sariwang hangin sa kumpanya. Nagdala ko ng sushi. Nandito na ako. Siyang yan, hindi ba ko na naginip? Natanong ko sa Jiangsheng Design Department. Gusto nga makapasok ko agad. Dapat kong batiin ka dyan. Mukhang may ilang tao na masyadong minali ang sarili nilang kakayahan. Aasahan kong ikaw ang bubuhay sa akin. Oo naman. Pero, ngayon na nangyari ang gulo, makukuha pa rin nila ako. Hindi man lang gusto kong pasukin sa opisina para pahirapan ako. Hindi naman siguro. Baka nga, tinignan ng presidente at management ang design mo at naisip nilang may talento ka. Kaya maaring biyaya na rin yung gulo ngayong araw. Siyang yan, ikaw ba ang... Anong ako? Hindi ah. Isa lang ako sales. Hindi ko pa nakikita ang presidente. Tama. Kaya pala kakaiba ang atmosphere sa kumpanya ngayon. Siguro dahil sa bagay na ito. Ang akala ko nga, ikaw ang presidente. Nagkakatawa naman ang pagkakataon. Hindi ah. Aling presidente ba nakatira sa paupahan? Oh, may kasama pang nagre-renta. Oo nga. Miss Lin, ito nang yung workstation. Salamat. Kopya
Kopyahin mo mga dokumentong ito. Gagamitin sa meeting mamaya. Pagkakopya, ibibigay ko sa'yo. Mamaya, kailangan natin mag-overtime. Mag-order tayo ng kape. Pabilis lang. Aabot ng tanghali. Tignan mo itong design. May ilang detalye. Idagdag mo. Pagkatapos idagdag, ibigay mo sa akin bago matapos ang trabaho. Ako? Pwede bang magtanong? Ikaw ba ay supervisor o presidente? Bakit malinaw naman, hindi tong trabaho ko? Kailangan mo pa rin ipagawa sa akin. Dahil ikaw ay bago dito. Bakit ako dapat? Kung may kakayahan ka, ang sahod mo, magbigay ka rin sa akin. Ikaw na lalaki, ipapagawa ang trabaho sa isang babae lang katulad ko. Wala ka bang hiya? Anong klaseng pagsasalita Ganito yan? akong salita. Ano ba ha? Paano ba magsalita? Ikaw, dapat kang... Halika dito sandali. Yung lalaking yun kanina, kilala mo ba? Sino bang lalaki? Malapit ang desk sa'yo. Yung kausap mo kanina. Hindi ko naman talaga siya kilala. Hindi mo siya kilala? Eh ang saya-saya ng pag-uusap ninyo. Konsyum yan. Huwag mong sabihin nagsiselos ka. Anong pagsiselos ang sinasabi mo? Pinapaalalahanan lang kita. Huwag ka makipagrelasyon sa opisina. Eh kung pareho na itong may kasal na rehistro, kabilang ba yon? Sa madaling salita, lumayo ka sa ibang lalaki. Eh ikaw naman. Ako? Hindi rin ako sasama. May hawak akong marriage certificate. Ito, sino bang ginuguhit mo? Magde-design ako ng wedding ring. Eh, nasa nang sa akin? Eh peking kasal lang naman tayo. Sa tingin ko, hindi na kailangan pa. Sa tagal natin, may konting pagkahulog ka ba sa akin? Ang tahimik mo? Yan bang sagot mo? Tingnan mo, maganda bang disenyo ko. Gusto ko ito. Mas may design sense ito. Pero, kailangan mo pa rin gumawa ng isa para sa akin. Depende yan sa mood ko. Paano ko nasigurad ng panaginip? Talagang baliw ako. Hindi pwede. Sigurado na babaliw na ako. Saan ka pupunta? Halika, kumain ka muna ng almusal. Sige. Kumain ka muna ng dahan-dahan. Alis muna ako. Mali. Sabihin mo, ano mo pagkatan ng babaeng yon? Ganito na ba yung interview? Pero pagkatapos lang, natanggal si Deputy Director Ken. Hindi ba sinabi niya na hindi niya pinapansin ka ng CEO? Dito sa atin, ang pinakamalaki ay hindi ba si Miss Cole? Oo, ikaw na nga apelyido niya. Yun. Sa department natin, may isang Colleen, di ba? Baka siya yun. Siguro hindi. Araw-araw nakasakasiserang si Kana na kotse kasama sa stress department na palagi nagmamadali. Paano siya magiging CEO? Pero ano ba talaga pagkatao niya? Mukhang maayos ang mga itsura niya. Baka hindi ba ganang trabaho niya? Malaki ang mundo. Lahat ng klase ng tao nandyan.
Oo nga. Sa panahon ngayon, kahit sino pwede. Kung hindi ako nagkakamali, naiilip po na may batas. Ang pagkakalat ng chismis ay labag sa batas. Ano bang relasyon mo kay Kun sa sales department? Narinig ko, bigla siyang na-assign sa sales department. Kung ano mang relasyon ko sa kanya, wala ka ng pake. Wala ka bang ginagawa? Araw-araw, nagbabago ka ng mukha. Hindi sinasabi ko sa'yo. Ganito rin ako nung bago pa lang ako. Lahat na nakakatanda ay nagtuturo sa mga baguhan. Ganito din ang nakaraan ng lahat. Wala akong masamang intensyon. Pasensya na talaga. Hindi ko papayag sa ganyang paraan. Ang respeto ay pantay-pantay. Alis na ako mula sa trabaho. Gawin mo na lang gusto mo. Teka, saan ka pupunta? Ihahatid na Hindi kita. na kailangan. Huwag kang maging masyadong formal. Tunay nga akong humihingi ng tawad sa'yo. Hindi naman ito malayo. Kung hindi, ihahatid na lang talaga kita. Kung gusto mong sa ngalan na nakakatanda, ipagpatuloy ang trabaho, sasabay ako. Kung gusto mong maging magkaibigan tayo, sa harapang pagkikitungo, salamat, hindi ko kailangan. Nag-overtime ka pa? Hiyuan, ang laki talaga ng oras mo. Wala akong ganang makipaglaro sa'yo ngayon. Alam kong mali ako. Sabihin mo lang, paano mo ko mapapatawad? Una sa lahat, hindi to kailangan. Pangalawa, kung may iba ka bang iniisip tungkol sa akin, mas mabuti nang huwag kang magkaroon. Panghuli, kasal na ako. Mahal na mahal ko ang asawa ko. Lumayo ka sa akin. Matyaga ko sa pagiging babae, kaya lumayo ka. Ang ganda ng dalaga. Tayang. Ikaw rin ni Tilo walang ginagawa. Hindi ba gusto mo makipagsabayan? Hindi. Gusto. Malis ka na. Lumayo ka sa akin. Ano bang nangyayari sa'yo ngayon? Bakit parang iniiwasan mo ako? Wala naman. Nanaginip lang ako. Isang panaginip. Ano bang kinalaman ko sa panaginip mo? Ano bang ginawa ko sa'yo sa panaginip? Wala naman. Sakay na. Ihahatid na kita. Hindi na kailangan. Ang asawa ko maghahatid sa akin. Ay, maagang kasal Hindi ka panipaniwala dahil ayaw magbigay galang ni Miss Lynn. Aalis na lang muna ako. Iabot mong kamay mo sa akin. Ganito, hindi ka na manginginig sa panaginip. Mag-overtime muna ako. Mamaya, pagkatapos ng trabaho, sabay tayong umuwi. Alis na ako Ka-anunsyo ako ng isang bagay. Ngayong linggo ay magkakaroon ng pagsusuri ang buong design department. Yung hindi pumasa ay aaksyonan o iuutos ng kaukalang hakbang. Ang design mo, simple pero epektibo. Medyo kulang lang sa inspirasyon. Tao ang nag-aalaga ng pera. Pera ang nag-aalaga sa tao. Tila may kulang sa pakiramdam ko. Minsan, kapag wala kang inspirasyon, huwag ka talagang gumawa ng disenyo. Baka dalhin kita sa maliit na bayan para humanap ng inspirasyon. Ha? Hindi na kailangan. Mas mabuti siguro na pangangalagaan mo muna sarili mo. Anong kailangan kong pangalagaan sa sarili ko? Designer He, matagal na, hindi mo pa rin maiwan ang ugali mo sa pangungopya. Sobrang wala ka bang magawa? Ang asawa ko, dadalhin ko siya kung saan ko gusto. Hindi mo na kailangan pang mag-alala. Yung proyekto sa Netherlands, baka gusto mo na lang mag-follow up. Sobrang tagal ko na sa Netherlands. Hindi na ako pupunta. Ayoko. Kutsum yan, ha? Hindi ka man ang nahihiya, ha? Sawa ka na sa lugar na yon. Tapos ako pang papupuntahin mo? Yung matandang yon, alam mo naman ang ugali niya. Hindi ako pupunta. At ikaw naman bata ka. Dito ka nakayakap sa ganda. Masarap ng buhay mo. Tapos ako ipapadala mo? Chawan Ye. Sinasabi ko sa'yo, napakasama ng utak ng taong yan. Dapat mag-ingat ka. Magkakakilala na pala kayo noon? Magkakakilala na pala kayo noon? Oo! Alam mo naman pala kami na dalawa. Sadyang ginawa mo ito, no? Hindi. Magkakilala na kami nung bata pa kami. Gusto ko lang na makita kung sadyang lalapit siya sa'yo at kung ano talaga ang balak niya. Consume yan. Nag-enjoy ka ba na lukuhin ako? Pasensya na. Mali ako. Lumayas ka.
nandito ka na. Gabi na, bakit hindi ka pa natutulog? Naghihintay ako sa'yo. Inihanda ako ng pagkain mo. Dapat seryoso kong gawin ito. Gusto kong magkita ng lahat na hindi lang pang ibang dekorasyon si Leo Wanyi. Ipapakita kung kaya ko. Tama yan. Sige na, kumain ka muna. Ilang taon na siya? Anong kondisyon ng pamilya niya? Anong trabaho ng kanyang mga magulang? May kotse at bahay ba siya? Ilan sila sa pamilya? Sana hindi masamang galing niya. May kotse siya. Oo, tama. May bahay din siya. At malusog ang katawan niya. Alam mo ba, nalulupad ako ng malayo para lang sa'yo? Iniwan ko ang aking klingi na aso para lang sa'yo. Tapos ngayon mo lang sinabi sa akin to? Sira ulo ka ba? At akalain mo bang marry first, love later? Alam mo ba gano'ng padelikado ng flash marriage? Ang lalaki ang risk. Hindi maasa ng lalaki. Hindi bang pinsan ko sa tatlong tiyahin ko? Kilala lang ilang araw, tapos gusto mong pakasal, tapos nagbuntis, yung manloloko, niloko siya. Tapos tumakas. Papunta rito, pumili ka sana ng may magandang kondisyon. At sa provincial city. Pero sa Malit na country ka pa rin napunta. Ano bang iniisip mo? Bakit ba? Dahil sa mama ko, lumipad ako ng ito kalayo. Pwede para kumatagpo ng aking ina. Anong ginagawa mo? Natatakot ako sa mama ko. Nababaliw siya. Natatakot ako sa mama ko. Nababaliw siya. Bukod pa rito, hindi lang makasalang yan. Walang pinagkaiba kung sino papakasalan. Hindi ko pwedeng hayaan ang kagustuhan niya. Ayoko. Walang masyadong pakialam ang mama ko. Walang nagbabantay sa akin. Mas mabuti na hindi ko makuha ang ganitong klase ng pamilya mo. Kaya hindi ko rin maranasan ganitong klase ng abala mo. Ito ay... ayos naman siya. Gwapo naman. Kumusta? Musta? Magpapakilala muna ako. Ang pangalan ko ay si Kunchumian. Kasalukuyan ako nagtatrabaho sa Junction Group. Sa upahan lang ako nakatira. At may sasakyan din ako. May isa pa akong nakakabatang kapatid sa bahay. Kung may iba ka pang gustong malaman, pwede mo akong tanungin ng diretsahan. Paano kayo nakakilala ni Wanyi? Tara na, Manong. Nagkita kami ng hindi sinasadya sa istasyon at masasabi mong pag-ibig sa unang kita. Ayos ka, ha? Ang bilis mo naman. Nakumuga na puso ng Wanyi namin. Magkaklase ba kayo sa kolehiyo? Oo. Matagal na rin kami makakilala. Ganyan bang kanyang personalidad noon pa man? Hindi ko sasabihin. Nga pala, hindi ko pa alam ang pangalan mo. Ako si Chiwan. Halos subos ng inumin ko, may kailangan kaming gawin, kaya mauna na kami.
Teka. Ano to? Sino nagbigay sa'yo nito? Wala kang pakialam. Pwede bang malaman kung nasaan ang workstation ni Concham yan? Hinahanap mo ba siya? Hindi kami magkasama ngayon. Dalhin mo ako para hanapin siya. Hindi ba sa sales department siya? Bakit hindi siya parang opisina Di ba ninyo? siya sa amin? Wala akong ibang dahilan. Magpakasal agad. Hindi na ako makapaghintay. Bata pa rin ako. Ikaw rin bata pa. Bakit nagmamadali sa pagpapakasal? Nag-iisa lang ako sa bahay. Kailangan ko bigyan ng anak. Anak? Ha? Ang anak ng pamilya ni Chus ay halos kasing edad mo. Kung hindi dahil hindi matekno kung lalaki o babae, matagal na saan tayo napakasunduan. Ma, nagpakasal na ako. Ha? Boss. Kanina idinalaw ka ni Binibining Ling. May dalang maliit na kahon, pero umalis rin agad. Ay nako, siguradong may misunderstanding yung asawa ko. Hintayin mo ko sa lumang bahay. Asawa? Opo. Ha? Concham yan! Wala ka talagang kwenta! Taksil ka at bastos! Linwanyi! Bitawan mo ko! Huwag mo naman ako itulak! May gusto kang babae, pero gato ka pa rin mong salita. Anong klaseng babae? May libing relasyon sa opisina. Yung babae sa opisina, nanay ko yun! Pinilit niya akong pabilisin sa pagpapakasal at sinabi ko sa kanya na nagpakasal na ako. Eh kung ganun, bakit kailangan ng anak? Siyempre, kasi gusto niya ng apo. Ano to? Ito ba yung singsing na dinidesign mo kahapon? Maganda ba? Ang ganda. Nagustuhan ko. Isusot ko sa'yo. Chumyan? Chumyan? Tingin ka na ba? Gumising ka. Nandito ang mama ko. Huh? Nandito ang mama ko para makita ka. Ha? Ikaw? Sinabi ko sa kanya na nakapagrehistro na tayo. Dumating siya bigla. Makipagtulungan ka na lang. Ang mama mo? Pakiusap. Makipag-cooperate ka na lang. Sige na. Bakit dumating ka ng ganito kaaga? Para makita ang asawa mo. Kala mo para lang siya sa'yo? Kumusta po, tita? Halika. Umupo ka. Ikaw si Chumyan. Pinabati ko kayo. Matagal na kitang hinihintay. Ma, kumain muna tayo. Kung may sasabihin ka, pagkatapos na lang natin kumain. Sige, kumain tayo ng itlog. Ito, ako na pong maghahanda. Meron pa akong egg tart. Dali, kainin mong egg tart. Oo, meron pang gatas. Hintayin mo, kukunin ko. Hindi ko alam na darating siya. Ganito, nandito lang siya para makita ka. Pwede mo siyang kausapin. Ako na magpapalis sa kanya. Ayos ba? Ito na ang gatas. Salamat po, tita. Ito, uminom ka. Ma. Ano bang ginagawa mo? Bakit parang pamilyar sa akin to? Huh? Shoyi, matagal na kayong kasal. Kailan kayo magpapapamilya? Ma! Tita, bata pa kami. Hindi pa kami nagbabalak magkaroon anak ngayon, di ba? Tama. Pag-iisipan pa namin ng maayos ang bagay na ito. Maaga pa. Opo. Sige na, mga kabataan ngayon. Bahala na kayo sa sarili ninyo. Mama, ano na naman ang gagawin ninyo? Wala lang. Shoyi, halika. Ito ay aming tradisyonal na jade bracelet. Tita, napakamahal ito. Hindi ko pwedeng tanggapin. Ito ay para sa aming magiging manugang. Tita, isuot mo na lang. Hindi gagamitin ng mga kabataan nito. Ibalik nyo na lang muna. Ma, pakinggan mo na lang si Wanyi, okay? Sige na. Sige, ibalik ko muna. Sa weekend pa nga. Hindi na ako haharang sa inyo para makapag-usap kayo. Ha? Makipag-usap? Ano yung ibig mong sabihin na makipag-usap, ma? Alis na ako. Paalam po, tita. Papay.
Bye, Xiaoyi. Sa susunod, dadalhin ko siya sa inyo. Sige na, tara na ma, tara na. Ma, sa susunod, pwede bang sabihin mo muna bago ka pumunta? Maging mabuti ka sa kanya. Opo, opo. Sige na. Mag-ingat po kayo. Sige na. Umalis ka na. Sige. Dahan-dahan lang. Anong ginagawa mo? Ang mysterious mo naman. Malalaman mo rin mamaya. Sige na, nandito na tayo. 1, 2, 3. Wow, anong okasyon niya yun? Kaarawan mo pala ha. Matagal na ako hindi nagsiselebrate ng karawan ko. Nakalimutan ko na rin. Nung nakaraan, nakita ko ang resume mo, kaya naalala ko ang kaarawan mo. Regalo ko para sa'yo. Tignan mo kung gusto mo. Maganda. Maligayang kaarawan, maligayang kaarawan, maligayang kaarawan. Nung araw na yon, gusto ko talaga yung custom ring na ginawa mo para sa akin. Kaya, nagpa-custom din ako ng isa para sa'yo. Maganda. Yung sinabi ko sa'yo nung araw na yon, lahat yun ay totoo. Lin Wonyi, mahal kita. Nakita mo ba yung bag sa mesa niya? Ito ay isang Global Limited Edition. Sobrang bihira. Baka peke yan. Matagal na akong bumibili ng bag. Mukhang totoo naman. At saka, hulaan mo kung ano nakita ko. Magkasama sila nung may apelyadong konsistor sa department namin. Ano mong relasyon nila? Sinundo siya pa uwi. Ano mong relasyon namin? Kailangan niyo bang makialam? Anong problema kung sinundo ako ng asawa kong pauwi? At saka, ang gabi na kasi, sobrang libre niyo ba? Basta nagbabalita lang kami. Hindi tulad ng iba, araw-araw nandyan lang, niloloko ang mga lalaki. Hindi ba't may asawa ka na? Bakit araw-araw ka pa nakadikit sa designer? Anong mata mo nakakita sa akin na nakadikit sa kanya? At saka, ang bag ay regalo ng asawa ko. Ano? Hindi ba kaya ng asawa mo na bumili ng bag? Yung bag ng 23,000. Kaya niya ba yun? Tama. 23,000 bag. Mahal ako ng asawa ko. Kung anong gusto ko, binibili niya. Nakikita ko sa inyo araw-araw. Medyo nag-alala kayo sa akin. Ano? Ako bang mama mo? Ang bad mo naman sa magulang mo? Ikaw! Tingnan mo naman ang taong ito. Hoy, saan mo nabiling damit mo? Ang ganda. Isan mo naman sa akin ang link. Ang ganda. Content lang assessment at nandito kayo, nagbibiro pa ang design department sa city. Hindi ba sa sino pwedeng pumasok? Tama yan. Talagang mas magaling pa sa pag-awit. Ngunit di ko alam kung mailan. Yung sa kamay nilang galing. Makakatalo ba sa kanilang bibig sa kakayahan? Sa assessment ng design ngayon, ang pinakamahusay na design ay kay Lin Wonyi, ang Mercury necklace. Bakit? Basta dahil dito, ninakaw mo ang ideya ng iba. Kung hindi na-detect ng camera, siguro sasabihin na ninakaw ni Lin Wonyi ang gawa mo, di ba? Alam ko na may magrereklamo. Di ko akala ako mismo ang matatamaan. Yung nasa phone ko ay draft lang. Ang final draft ay nasubmit ko na. Assistant Wang, anong gagawin natin? Hindi ko na kailangan sabihin, hindi ba? Si Zhu Yunjing dahil sa sinasadyang pangungopya sa gawa ng iba, siya ay pinapalayas. Ako nga ba anak ni Chairman Ken at kasintanan ng babae ni Kenju? Kayo ba aatake sa akin? Hindi mo ba alam na tangka na si Kendong? Pero ang Jiang Shen ay pag-aari pa rin ng pamilya Ken at ang desisyon ay sa kanila pa rin. Eh gusto kong makita kung ako bilang CEO ng Jiangsheng ay may kapangyarihan nga ba? Sinasabi mo lang na CEO ka? Eh ako pa, ang gina ng pamilya Kon.
Bakit hindi ko alam? At ang ginang ng pamilya ko ay napakabata pa. Tita, Ate, andyan ka na. kung hindi ako dumarating, ang ginang ng pamilya ko ay mapapalitan na. Ngayon, umalis ka na agad dito. Aba, lumabas ng eye bags mo. Halika, sasamahan kita mo pa beauty treatment. Huwag na po tita, nagtatrabaho pa ako. Hindi yata tama to. Tama ka ba? Ang trabaho, trabaho. Ako ang masusunod. Halika, samahan mo ako. Tara na. Sabihin mo, dahil ayaw mo raw bumalik. Kung ayaw mong umuwi, mapipilitan ako ipaharap siya sa'yo mismo. Kasal na ako. Lenwanye, akala mo ba tanga ang mama mo? Narinig kong nagdirisan ka na naman ngayon. Bakit ba palagi mo gusto magkialam sa buhay ko? Huwag kang magsisisi kapag nasaktan ka at bumagsak. Hindi rin naman kailangan pang makialam ka. Ang mga bagay ko, ako magpapapasya. Si Miss Lin ay katulad pa rin ng dati. Napakaganda pa rin. Ang pangalan ko ay si Shenyi. Narinig mo at hindi ba? Kasal na ako. Musta? Ako ang asawa ni Wan Yi, si Kunchum yan. Ngayon, naniniwala ka na ba? Totoong kasal na ako. Ang buhay ko ay nasa kamay ko lamang. Paalam. Mushi, pakicheck ang mga designer na ito. Sila ay mga nangunguna sa mundo ng disenyo sa bansa. Maganda talagang gawa ng mga designer na ito. Pero pakiramdam ko ay may kulang pa rin. Mercury Record? Lin Wanyi? President Shen, tuloy po kayo. Gusto ko mag-organisa ng Silver Jewelry Exhibit. Kailangan ko na isang mahusay na curator. Si Lin Wanyi. Hindi siya pwede. Puso akong nakikipag-collaborate sa iyo. Pumunta ka sa design department. Piliin mong dalawang magagaling na designer para kay President Chen. Lahat ng tao, President Kun. Natatakot ka ba? Kung ganon, ako na mismo makikipag-usap kay Miss Lin. Ako na mismo makikipag-usap kay Miss Lin. President Chen, dito po tayo. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Kung nabalian ka, kailangan mo pa rin mag-ingat. Talagang katulad ka pa rin nung bata ka, Miss Lin. Talagang katulad ka pa rin nung bata ka, Miss Lin. Ikaw si... Xiao Wu. Xiao? Ikaw pala yun? Nung bata ka pa, hindi ba palagi kang may malaking umuugo na sipon? Dahil talaga sa babae, malaki na bubaba sa paglipas ng panahon. Lumalaki ka na. 26 na ako ngayon. Ay ano na naman kung 26 ka? Nung bata ka, araw-araw naman kitang binubugbog hanggang mamula. May gana ka pa magsabi niyan. Eh ikaw ngayon minsan pinapadapa mo ko sa sahig, tinawakan mo ang braso ko hanggang madislocate mo yon. Halos simatayin si mama, kaya bigla kaming lumipat ng bahay. Eh ikaw naman, bakit ka napunta dito? Dahil pa yun kay mama. Gusto ko kasing mag-design, pero pinilit niya akong mag-abroad para mag-aral ng finance. Tutulungan kanyang ihanda ang daan para hindi maligaw ang landas ng ilang taon. Sige na. Tama na, Xiaomutu. Ay nako, Lin Wanyi! Huwag mo kong tawaging Xiao Mutu! Alam mo namang hindi na ako bata! Oo na, hindi ka na bata. Sige na. Tumigil ka na sa kakatawa. Pag-usapan na natin yung seryoso. Ako kasi, bala ko mag-organisa ng Silver Jewelry Exhibit dito. Gusto kong tulungan mo ako sa design at pagpaplano. Hindi ko kaya yan. Wag na lang. Hindi ko talaga kaya yan. Wag na lang. Sige na ate, tulungan mo naman ako. Tsaka sa exhibit nito, maraming sikat na designer ang pupunta. Kipag-usap ka sa kanila. Baka sakaling si tita, pumayag na maging designer ka. Sige, susubukan ko. Wag mo kong sisid kung pumalpak. Kung ganon, pwede ko na bang ihatid si Miss Lin pauwi? Gusto kitang i-assign sa isang trabaho. Anong trabaho? Maging assistant ng ate mo. Bakit naman? Ako si Sun Chuyi. Galing ako sa top university. At ang design skills ko, hindi naman mas mababa kaysa sa kanya. Ay nako, mukhang itong bagong sports car na to. Ako na lang siguro ang magmamaneho. Kuya, kailan ako magre-report? Ngayon din. Copy. Bantayan mo nang mabuti si Shenyi. Natapilok lang ako. Kaya pinasama ko siya pa uwi. Kumusta na, President Kun? Playmate ko mula pagkabata.
Si Xiaomoto, kaibigan ko, hindi ko inaasahan na magkikita pa kami pagkatapos ng napakaraming taon at may nangyari pang kung ano-anong gulo. Tara na. Childhood sweethearts pala. Tara na. Childhood sweethearts pala. Salamat Mr. Shen sa paghatid sa asawa ko. Malit lang ang lugar ko. Hindi na kita ihatid palabas. Kung ganon, hindi ko na kayo iistorbohin. Ate, tandaan mo yung sinabi ko. Hindi mo ba ko ihatid? Natapilok ako, hindi ko makalakad ng maayos. Chumyan, samahan mo siya. Bilisan mo. Sige na. Sige, ako na. Para sa asawa ko. Ako maghahatid sa'yo. Bigla kang lumapit kay Wanyi. Ano ba talagang pakay mo? Hindi ba alam ni Mr. Shen na may asawa na si Wanyi? Ikaw ang huling dumating. Pero ako at siya, matagal na magkakilala. At saka, kung sino man ang magiging asawa niya sa hinaharap, hindi pa yun sigurado. Kung magtatangka ka kay Wanyi ng kahit anong masamang balak, sisiguraduhin kung masisira ang reputasyon mo. Kung ganon, hintayin na lang natin kung anong mangyari. Bumalik ka na. Bakit ang tagal mo doon? Wala naman. Nagipag-usap lang ako sa yung childhood sweetheart ng sandali. Di ba sobrang cute ni Xiaomoto? Ikaw lang nagsasabing cute siya. Ay nako, huwag mo naman siyang tratuhin ng ganyan. Siya ang pinakamantala kong kaibigan ng bata pa ako. Noon, si Xiaomoto, sobrang tahimik. Nung una ko siyang nakilala, akala ko pipi siya. At noon, sobrang pandak pa siya. Mas mababa pa sa akin. Sobrang hilig ko siyang asarin. At noon, sobrang pandak pa siya. Mas mababa pa sa akin. Sobrang hilig ko siyang asarin. Bakit ka ganyan? Wala naman. Ituloy mo lang. Hala, huwag ka na magtampo. Si Shenyi kasi, kalaro ko lang talaga siya noon. Wala kaming kahit anong romantikong nararamdaman. Maniwala ka sa akin. Huwag ka nang magalit. Please. Eh anong kailangan niya sa'yo? Sabi niya, may exhibition siya. Gusto niya kong tumulong sa design at planning. Pumayag ka. Oo. Iniisip ko kasi, magkaibigan naman kami. Kaya pumayag ako. Ayos ka lang ba? Huwag ka nang magalit. Ngayong araw, ako magluluto para sa'yo. Ikaw? Huwag mo kong maliitin. Ngayong araw, ipapakita kong galing ko. Anong ginagawa mo? Bakit parang may kakaibang amoy? Tomato and egg noodles. Tikman mo nga. Totoo ang tomato and egg noodles. Kita mo? Nabigyan ka ng amoy ng tomato and egg noodles. Kung gusto mo, ikaw na muna kumain. Para talaga sa'yo yan. Kakatapos ko lang maligo. Hindi pa ako masyadong gutom. Ikaw muna kumain. Huwag mong sayangin ang effort ko. Kailangan mong kainin. Kumain ka ng marami. Ay, nako. Mukhang okay naman na. Anong tinitingnan mo? Maganda ba? Maganda. Wala naman akong tinitingnan. Bakit? Hindi ba masarap? Tikman mo. Paano naman magiging hindi masarap? Wanyi, ikaw nanalo ng first place. At sa trabaho mo, masipag ka't maaasahan. Kaya pinag-usapan namin na ibibigay sa yung project na ito. Salamat, supervisor. Gagawin ko ng maayos. Paggawa lang siya sa kumpanya. Dahil lang ba siya ang asawa ng CEO, kaya... Sino bang nagkakaalam? Ikaw, ano bang meron ka? Ano bang pinagmamalaki mo? Ito ay desisyon na pinag-usapan ng kataas-taasan at si Lin Wanyi ang pinili ng kliyente. Mas mabuti pang wag na kayo makisawsaw. Bumalik na kayo sa trabaho nyo. Miss, may tutulong po ba kami sa inyo?
Narinig ko magaling daw kayo sa disenyo, kaya gusto ko sanang tumingin kung may angkop na designer dito. Para saan po ba ito gagamitin? At anong materials ang gusto ninyo? Alas, o diamante. Limitadong budget ko, kaya gusto ko lang magpa-disenyo ng silver jewelry. Pasensya na po binibini. Kung limitadong budget ninyo, mas i-recommend ako na pumunta na lang kayo sa Monita Studio o bumili ng ready-made na silver jewelry. Kung hindi nyo mamamasamain, pwede ko yung tulong magdisenyo. Lin Wanye, maliit lang ang budget niya. Wala kang kikitain dyan. Kung kikita man ako o hindi, akong bahala doon. Walang kinalaman yun sa'yo. Parang hindi pa yata alam ng supervisor na tumatanggi ka sa customer. Gusto mo bang akong tulungan kitang sabihin sa kanya? Kung gusto mo siyang kunin, kunin mo. Hindi mo ba talaga iniinda na mababang budget ko? At silver jewelry lang gusto ko? Wala namang mataas sa mababang antas ng disenyo. Tsaka, kahit ordinaryong tao, may karapatan magkaroon ng alas na gusto niya. Kuya, anong kailangan mo sa akin? Matagal-tagal ka rin namang bumalik, hindi ba? Gusto kitang bigyan ng trabaho. Anong trabaho? Maging assistant ng ate mo. Bakit naman? Ako si Conchuye. Nakapagtapos ako sa mga ng universidad. Tagkakayahan ko sa disenyo. Hindi naman mas mababa kaysa sa kanya. Kung ganun, ang bagong sports car na to, ako na lang magdadrive. Kuya, kailan ako magre-report? Ngayon na. Ang light luxury at minimalist na estilo, talagang may dating na high-end. Bakit yung silang Chinese wala? Ito yung mano ng mga ninuno natin. At bagay dito sa silver jewelry. Salamat sa pagod mo, Miss Lynn. Salamat. Ate, gusto ko rin itong bulaklak. Pwede bang ibigay mo na lang sa akin to? Sige, kunin mo. Wala rin naman akong paglalagyan dito. Ayos. Kumusta? Gusto kong magdagdag ng Chinese elements. Hindi ko alam kung maapekto nito ang style ng exhibit. Ibibigay ko sa yung exhibit. Ikaw nang masusunod sa lahat. Kung anong gusto mo, yun ang gawin mo. Sabihin mo, ano ba talagang gusto mo para lumayo ka kay Lin Wanye? President Kun, magkababata kami. Hindi ko pwedeng lumayo sa kanya. Sinabi ko na, kapag lumayo ka sa kanya, ano man ang gusto mo, ibibigay ko. Ano man ang gusto ko? Kahit ano talaga? Oo. Anong pinag-uusapan ninyo? Wala naman. Nagbibiro lang kami ni President Kun. Bakit ka nandito? Oras na kasi ng kain, hindi ba? Nagluto ko ng sabaw kaninang umaga. Tikman mo. Ang galing mo. President Kun, enjoy niyo po muna ng mabuti. Mauna na ako. Bye. Tama nga pala, President Kun. Kumain ka pa. Tikman mo. Dalhin mo itong draft sa presidente. I-report mo rin ang progreso ng trabaho natin. Nandito ka na. President Kon, ako ito. Nandito ko para mag-report ng trabaho. Ang kulit mo naman. Halika nga dito. Salamat sa efforts mo. Narinig ko kay Chuye na sobrang busy ka nito mga araw. Hindi ka raw nakakain ng maayos. Totoo ba yun? Kumakain naman ako. Tingnan mo, binili ko yung paborito mong pastries. Ang dami naman ito. Sabayan mo rin ako. Sige, tikman mo. Ang sarap. Oo nga pala, si Shamoto talaga Katulad pa rin ng bata pa, walang sariling desisyon. Nagbabago naman ang tao. Sa tingin ko, huwag ka masyadong maniwala sa kanya. Eh di, hindi ka rin dapat paniwalaan. Ni ako hindi mo pinagkakatiwalaan? Hello, Shimo. Nasa opisina ko ng presidente ngayon. Diretso ka na rito. Shimo, nandito ka na. Ito si Konsyumyan. Asawa ko. At ito naman si Lee Shimo. Kilala ko siya, sikat na artista.
Para sa kumpanya namin, isang karangalan na makatrabaho ka. Ate, nandito ako para tumulong. Chuye, ipapakilala ko kayo. Ito si Lishimo, siyang kliyente ng disenyo natin ngayon. Ito naman si Kon Chuye. Hello, Kumusta gwapong binata? maganda ka rin. Ang cute niya. Tigilan mo na siyang asarin. Hihiramin ko muna ang asawa mo. Kuya Wu, Ito aking secret base. Hindi na ito secret base. Tingnan mo, ang daming tao sa paligid. At saka, nung nakaraan, pumunta rin kami dito ni Chumyan, dyan mismo sa unahan. Oo nga, nagbago na lahat. Wala nang sekreto. Sige, sabihin ko sa'yo ang isang sekreto ko. Ako, nagkakagusto ko kay Kun Chumyan. Matagal ko na nahulaan yan, hindi na yan sekreto. Ikaw naman, gusto mo bang marinig ang sekreto ko? Kung gusto mong sabihin, makikinig ako. Simula pagkabata, pinatatakutan kong umuwi ang papa ko. Isa siyang nasinggil at sugarol. Gabi-gabi, nananakit pag-uwi. Tuwing sasaktan niya ako, tumatakbo ko rito, humahabol ng hangin. At natututulala. Tapos na ang lahat. Salamat sa iyo, Wanyi. nandito ka na. Gabi na, bakit kising ka pa? Baka magutom kapag uwi mo ng late. Naghanda ako ng merienda. Medyo gutom nga ako. Sakto naman. Tara. Umupo ka muna at hintayin mo ako. Ano to? Oh. Kainin mo habang mainit pa. Masarap ba? Tama. Natapos mo na bang design mo? Kaya mo bang tapusin ito mag-isa? Ang design na ito, gagawin sa pilak, kung i-engrave sa pilak, mas mahirap pong mag-isa. Tama. Nakalimutan ko pang ipadala kay Shimo ang design. Shimo, pinadala ko ng design sa'yo. Ganito na lang. Pupunta si Kunchuyi para tulungan ka. Sige. Hello, Shimo. Ang design, nakita ko na. Para ito na gusto ko. Itong design na ito lang, excited na akong makita ang final na gawa. Sige, final na. Bukas, pupunta na ako sa studio. Hayaan mo na sa akin ang baril. Ikaw magsabi, ako mag-ooperate. Mag-ingat ka. Sindi ang bilog na ito. Dahan-dahan lang. Sino nag-order ng food delivery? Ako yun. Kumain muna tayo. Hindi ba ako gutom? Kayo na lang muna. Kailangan ko matapos ang trabaho na ito. Sige, sasamahan kita. Kuya, kakain lang naman. Nagpapakita ka na ng sweet moments. Busog na ako. Diyos ko. Ang ganda talaga. Gusto mo ba? Sobrang love kita. Ang kwintas na ito, 5 araw bago namin nagawa ng maayos. Salamat sa inyo Bakit hindi natin i-celebrate? Paano kung hotpot ang kainin natin? Tara, tagay. Huwag ka nang uminom. Umalis na silang lahat? Umalis na. Chungyan, sinasabi ko sa'yo, yung sinabihan mo ako noon na malit ng posisyon mo sa kumpanya, hindi ko pa rin nakalimutan yon. Sige na. Matulog ka na. Kun Chungyan, huwag kang aalis. Kun Chungyan, huwag kang aalis.
Konsyam yan! Paano mo nagawa na matulog tayo sa parehong kama? Hindi. Kahapon, ikaw ang... Tumahimik ka! Umalis ka na! Alis na ako! Alis na ako! Alis na! Hindi na ko inom ng alak. Ang galing ng performance mo ngayong gabi. Salamat. Maganda rin ang outfit mo. Lalo na yung alahas na suot mo. Siguradong ang fans ngayong gabi maghahanap ng parehong style sa iba't ibang platform. Siguro mahirap hanapin ng ganitong alas sa market, kaya ko talaga pinagawa sa designer. Sino ang designer na ito? Ang gumawa ng sobrang ganda ng alahas. Sikreto. Wow, sobrang halaga nito, hindi ba? Babaeng superstar. Anong ginagawa mo dito? Naging superstar ka na. Hindi mo na kailangan ng papa mo. Gusto mo bang maglabas ako ng balita? Kung ganon, wala na tayong ugnayan sa buhay. Magkikita tayo mamaya. Matalik na anak. Shimo, ang galing ng performance mo ngayong gabi. Congrats sa'yo. Salamat, Wanyi. Halika, kikis ka ni ate. Sige, halikan din kita. Mr. Zong, para ng asawa mo ngayong gabi, gusto ko siyang isama. Mamamasyal kami. Sige, ihahatid ko kayo. Shimo, sobrang pagod na ako. Hindi ko na kaya maglakad. Baka tawagan ko na si Chumyan para ihatid tayo pa uwi. Ako rin. Pero yung kwintas kanina, talagang gusto ko. Baka pwede kang makapaghintay sa akin. Sige, maghihintay ako dito. Hintayin mo ko, ha? Tingnan mo. Sino ito? Di naman ito yung batang si Li Qingmeng. Ito, mas mahal pa ito kaysa sa anak mo. Siya ang misis ng presidente ng Jiangxing Group. Gaano karami ang gusto mo? Kailangan ng asawa niyang ibigay yon. Ah, misis ng presidente ah. Pakawalan mo ko! Pakawalan niyo ako! May huling salita ka pa ba? Sabihin mo na agad. Ah, oo. Pagdating natin sa ibaba, may chance ka pa. Sino kayo? Bakit niyo ko papapatayin? Gusto niyo ng pera? Meron akong marami. Hindi kulang sa perang pamilya Qin. Naalala niyo pa sina Qinmo at Qinli, di ba? Kung may mangyari, tawagan niyo agad ako. Opo! Konsyum yan! Hindi mo ba sinabi na poprotektahan mo siya? Ha? Ano pang klaseng lalaki ka? Bakit ka nandito? Ano pakialam mo? Bakit ako nandito? Kung hindi ako nandito, mahihirapan mo ba si Wanyi, ha? Huwag kayong mag-away. Dapat una natin iligtas si Wanyi. Nasa si Wanyi? Nasaan? Li Guangming, para sa akin, doon siya pumunta. Li Guanming? Nasaan siya? Alam ko kung nasan. Changyan! Huwag kang lumapit! Kapag lumapit ka, hindi na ako magiging maingat! Li Guangming, bakit lagi kang ganyan? Dahil sa'yo, batang babae! Pakawalan mo siya kung may problema ka. Ako na lang. Gusto mo ba ng pera? O ang kumpanya? O ang buhay ko? Gusto ko lahat! Sa tingin ko, hindi niyo alam kung sino ako. Ha? Hindi na mahalaga. Ang mahalaga ay ang papa ko. Ang papa ko si Qinmo dahil sa kanya. Na-dismiss siya sa trabaho. At ang kapatid kong babae na si Qinli. Dahil din sa kanya. Nang siya ay malungkot, nagbanal siya ng kotse. Ang buhay niyo, gusto ko lahat. Pakilan mo! Ang buhay niyo, gusto ko lahat. Kayo mismo ang pumili ng kapalaran ninyo. Kahit isang buhok ng hibla niya ay gagalawin mo. Kukunin ko ang buhay mo. Pare, gusto mo ng pera, hindi ba? Kung pakawalan mo siya, gagawin namin lahat ng gusto mo. Hindi ba gusto ng papa mo ang Jiangxing Group? Ibibigay ko na sa kanya ngayon. Mukhang tama ang papa ko. Ang babaeng ito, talaga namang iba siya sa'yo. Xiaoxi! Changyan! Saan ka pupunta? Lumapit! Halika, Shoye. Kumalma ka lang. Ano ba talagang gusto mo? Kung pera ang gusto mo, ipapapadala ko na kay mama ngayon. Huwag mo kong saktan, okay? Ako ito. Ako
Ako ang asawa mo. Asawa ko? Ako ang asawa mo. Asawa ko? Hindi pa ko kasal. Sinasabi mo na asawa mo ako? Walang hiya ka ba? Asawa mo nga ako! Wag, matatakot siya. Shoye, kung sinabi mo, nasaan ang ebidensya? Meron. Shoye, magpahinga ka muna. Anak! Huwag ka rin masyadong malungkot. Si Shoye, nagulat lang siya. Kapag gumaling na siya, natural niyang maaalala ka. Magpahinga ka muna. Alagaan mo muna si Shoye. Bibili ko ng konting tadyang para sa sabaw. Ikaw ha? Huwag mo na siyang masyadong ma-stress. Ay. Bakit ka naman ulit nandito? Nandito ako para bisitahin si Ate Lynn. Di mo ba alam na asawa ko siya? Si Wanye, childhood friend ko. Nasaktan siya. Siyempre pupunta ko para makita siya. Ate Lynn, nandito na ako. Ate, nandito ko para makita ka. Kamusta ka na ngayon? Wala nang masyadong problema, pero medyo malabo pang ulo ko. Ngayong nakita mo na siya, kailangan na ni Wanye ng pahinga. Pwede ka nang umalis. Ate, masyadong maraming tao dito. Nakaka-apekto sa pahinga mo. Ako naman, hindi na kita iisturbohin. Bibisitahin kita ulit sa ibang araw. Ate, masyadong maraming tao dito. Nakaka-apekto sa pahinga mo. Hindi na kita iisturbohin. Bibisitahin kita ulit sa ibang araw. Ang kailangan ni Wanye ngayon ay pahinga. Pumunta ka para makita siya. Hindi ako naniniwala na may mabuting intensyon ka. May nangyari ba kay Wanye? Ikaw lang ang nag-aalala. Ang nangyari ngayon, hindi ba dahil din sa'yo? Kasalanan ko. Ako mismong mananagot. Sabi ko na, kailangan niya ng pahinga ngayon. Kaya huwag mo na siyang istorbohin, okay ba? Bakit nasaktan si Wanye? Mas alam mo yun kaysa sa akin. Pero gusto ko pa rin siyang dalhin. Palayo sa lugar na puno ng gulo. Si Lin Wanye ang asawa ko. May marriage certificate na kami. Kung gusto mo siyang dalhin, huwag kang mangarap. Kaya please, lumayo ka na, agad. Mas malayo sa kanya, mas mabuti. Pero kung tama ang nakita ko, mukhang nawala ng alaala si Wanye. Anong plano mo? Hindi ko na kailangan sagutin yon. Alam mo na rin, hindi ko na hayaang may mangyaring masama kay Wanye. Hindi na. Pupunta muna ako sa opisina para sa isang meeting. Ikaw lang mag-isa dito sa bahay. Kung may mangyari, tawagan mo lang ako. Aalis na ako. Ikaw bang... Wanye, hindi ka ba nababagot dito? Dadalhin kita sa labas. Wanye, huwag kang matakot. Gusto ko lang, hindi ka mabaon sa loob. Kailangan mo ring lumabas paminsan-minsan. Naalala mo ba si Xiao Muto? Si Xiao Muto. Xiao Muto? Hindi mo ba ako sasaktan? Dadalhin lang kita sa labas para magpahinga. Hindi kita gagawa ng masama. Pagkatapos nito, ihahatid kita pabalik. Ayos ba? Salamat ha. Sige, hintayin mo ko dito sandali. Kukunin ko lang ang bag. Sige. Ang sarap dito. Naalala mo ba dito? Hindi ko na matandaan. Tingnan mo yon. Nung araw na yon, dito mismo, nagkamali ka ng lugar. Nung araw na yon, katulad ngayon, asul ang langit, puti ang ulap. Naaalala mo ba ako? Ako to!
Si Xiaomuto. Lumaki tayo sa parehong bakuran nung bata pa tayo. Dahil hindi ako mahilig magsalita, palagi mo akong ginugulo. Pinangalanan mo kong Xiaomuto. Xiaomuto? Paano matatawag sila ng Xiaomuto? Wanyi, sumama ka sa akin pabalik sa Jincheng. Anong lugar yon? Doon sa mama mo, sa bahay mo, sa lugar kung saan tayo nagkita noon. Pero sabi ni Mama, ang lugar kung saan ako ngayon ang aking tahanan. Eh, sasama rin ba si Mama Chu sa ating pabalik? Wanyi! May mukha pa kayong dalawa para dito? Kung hindi dahil sa inyo, paano magiging ganito si Wanyi? Tingnan niyo si Wanyi! Wanyi, tingnan mo, ang kwintas na ito, naalala mo pa ba? Ikaw ang gumawa nito para sa akin. At ito rin ang paborito ko. Ito ang sikreto natin. Talaga ba akong gumawa nito? Wanyi, hindi ka dapat basta maniwala sa mga sinasabi ng iba dahil lang sa kwintas. Halika rito. Pangunahing President Chu! Hindi ka pa nagsisisi kung gaano mo siya pinaambak? Bakit ka pa lumabas sa harap niya? Bago ka makalimot, tayo'y magkasintahan. Bago ka makalimot, tayo ay magkasintahan. Wanyi, maniwala ka sa kanya. Talagang mag-asawa kayo. Pasensya na. Hindi ko talaga matandaan. Ngayon nandito na ako para sa'yo. Palagi kitang sasamahan. Lin Wanyi, ako si Lishimo. Tandaan mo ha, anuman, malaki o maliit, sa'yo ako aabot. Momo, tama. Mr. Shen, pasensya na. Sobrang na-excite ako. Hindi ko napigilan at nahalik ko ang asawa mo. Ibalik mo ang anak ko. Bilang isang lalaki, kung hindi mo kayo alagaan sa sariling babae mo, dadalhin ko siya. Ma, Wanyi. Ma, halika, dadalhin ka ni Mama pabalik sa Jensheng. Wanyi, Tita, sino ito? Ang yabang mo naman. Asawa ng anak ko. Akala mo madadala mo na lang? Halika, dadalhin ka ni Mama pabalik sa Jensheng. Wanyi, tita, sino ito? Ang yabang mo naman. Asawa ng anak ko. Akala mo madadala mo na lang? Dahil ako ang kanyang mama. Talaga? Ikaw ang kanyang ina? Pasensya na, Bianan. Bianan? Ay, mahal kong ina ni Wanyi. Dadalhin kong anak ko pabalik sa Jensheng, sa Lin Group. Hindi mo kaya pang alagaan anak ng Lin family. Lin Group? Lin? So, siya yan? Ikaw? Ay, nung Marso, tinawag kita sa Mila at sinabing babalik ang anak ko. Gusto niyang makitang dalaga. Ako, si Songshi. Ito ang batang bumalik mula sa Netherlands na estudyante doon. Consume yan po, tita. Oo. Si Kunchum yan. Lumaban ang anak ko sa akin dahil inayaso ko yung magkita. Kaya tumakas siya sa inyo. Talagang nakatakda sa kapalaran. Oo, nakatakda sa kapalaran. Ngayon, huwag mo nang dalhin ang asawa ng anak ko. Depende pa rin sa kanyang ugali. Sige na, maraming tao dito para maalala nilang nakaraan. Halika, Binan. Huwag na tayong makialam. Mag-usap muna kayo.
Ang gabi na pala. Bakit hindi ka pa natutulog? May iniisip lang ako, kaya hindi ako makatulog. Eh ikaw, Kakatapos ko lang managinip. anong panaginip mo? Bakit ka pa umiiyak? Hindi ko na maaalala. Oo, may isang paraan ako para hindi ka na managinip. Anong paraan? Kumuha ka ng isang buhok mo at ibalot mo sa hintuturo mo. Sa ganon, hindi ka naman nanaginip ng masama. Talaga bang epektibo ito? Siyempre epektibo to. Nung bata pa ako, ginagamit ko nito. At simula nun, hindi na ako nananaginip ng masama. Naniniwala ko sa'yo. Medyo late na. Matulog ka na. Ah. Ikaw rin. Sige. Good night. Good night. Sa ganon, hindi ka naman nananaginip ng masama. Nagluluto ka ng almusal? Anong kakain natin ngayong umaga? Malalaman mo rin mamaya. Ding 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 ding. Ang bango. Tikman mo na. Masarap. Ang galing mong magluto. Pero, bakit mo biglang naisip magluto ng noodles ngayon? Nakalimutan mo ba kung anong araw ngayon? Ngayon? Ngayon, anong anibersaryo? O, araw ng kapanganakan mo ba? Birthday mo ngayon! Nakalimutan mo na ba? Napakatanga mo naman. Bihira akong magdiwa ng birthday, kaya hindi ko ito binibigyang pansin. Sige na, huwag mo nang isipin ang mga malulungkot na bagay. Kumain ka na, lalamig na yung noodles mo. Conchum yan. Salamat sa pagluluto ng longevity noodles para sa akin. Salamat ha. Mula ngayon, bawat taon, lulutuin ko para sa ang longevity noodles. Bawat karawan mo, kasama mo ako. Talaga ba? Mananatili ka sa tabi ko? Palagi kitang sasamahan. Kasali ako sa lahat ng bagay sa'yo. Maging masaya man o malungkot. Palagi kitang sasamahan. Salamat. Ang ganda naman ito. Pupunta tayo sa duyan. Tara? Kahit na ngayon may amnesia siya. Ngunit sa ngayon, hindi rin naman masama. At least, mas masaya siya. Ngayon, pwede na tayong pantay na makipagkompetensya. Magsimula mula sa simula. Matagal na kaming kasal. Anong pwede mong laban sa akin? Ang nakaraan, hindi na mahalaga. Ang dapat nating labanan ay ang kasalukuyan. Shenye! Nandito na! Lakasan mo naman. Masyadong matagal na yun. Gusto mo pa Ayos ka lang ba? Ano ba talagang gusto mo? Siyempre, sundin ang taong gusto ko. Hindi mo dapat agawin ang asawa ng kaibigan mo. Pero si Mr. Shen, wala yatang ganitong moralidad. Pero hindi tayo magkaibigan. Wanye, wala ka bang kahit kaunting pakiramdam ng pagkakakilala sa kanya? Kahit kaunti? Gaano kahalaga, gaano kaganda ang mga bagay, nakalimutan mo na lahat. Bilang babala, huwag mo kong kalimutan. Siguro nga nakalimutan ko, maraming mahalagang tao. Nakalimutan mo na pati ang asawa mo. Si Conchum yan, napakagwapo at kakit-akit na lalaki. Maraming kabataan at dalagang nagkakagusto sa kanya. Nakuha mo ng lahat, ngayon naman, biglang nakalimutan mo na at siya hindi ka iniwan kahit kailan. Nagkakainis hindi ba? Sabihin mo, sa nakarang buhay mo ba? Pinaglaban mo ba ang mundo? Baka naman, natatakot ka lang. Simula bata pa ako, hindi ko alam ang takot. Iginagalang ko ang desisyon ni Wanye. Sino man ang mapapangasawa niya ngayon, hindi pa natin alam.
Shenye. Shenye. Maghiwalay na tayo. Maghiwalay na tayo. Manatili ka sa bahay. Kunin ko lang ang mga gamit ko. Bitawan mo! Bitawan mo! Para sa'yo. Kumain ka na lang. Tapos tayo na. Ayaw mo ba? Wag na. Aalis na ba tayo ngayon? Oo, aalis tayo. Wanyi, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Ayos lang ako. Chuye, pumunta tayo sa ospital. Ang bilis ng panahon. Oo nga, 1 taon nang lumipas. Gusto ko na rin bumalik sa Jiansheng. Sige, bumalik tayo doon ngayong taon na magkasama. Sinabi ko na sa dalawang dalaga. Sa labas ng bitana, parang walang kwenta. Ano bang magandang tanawin? Taon-taon, parehong bulaklak. Taon-taon, ibang taon naman nandyan. Iba rin tanawin ngayon. Mag-usap muna kayo. Shenye, salamat sa pag-aalaga mo sa akin. Kung may nagawa kong abala o problema habang nawalang alaala ko, patawad na. Sana maunawaan mo ko. Pero matagal na kami restrado ni Chumyan bilang mag-asawa. Ito na ang huling pagkakataon niya. Kung magkakaroon pa ng sunod, hindi ko na siya papayagan pa. Ano ba yan? Gusto mo na ba subukan ko ulit? Hindi yun ang ibig kong sabihin. Huwag ka nang malungkot. Ako ang tinanggihan, kaya ang dapat malungkot ay ako. Pasensya na. Hindi mo na kailangang humingi ng pasensya kahit anong pipiliin mo. Basta masaya ka. Susuportahan kita. Nga pala, babalik na ako sa ibang bansa. Ang papa ko, gusto niya kong matuto sa kumpanya sa ibang bansa. Mag-ingat ka ha. Mula bata ka pa, palagi kang pabaya. Oo, alam ko. Bakit parang ina ka na puro babala? Ate mo ko. Talaga nag-alala ko sa'yo. Oras ng trabaho. Sinang pumayag na maglaro kayo? Akala ko kung sino yan. Eto palang nakalimot na misis ng CEO. Narinig ko. Lagi ko rin na kayo ng CEO. Hindi mo pwedeng pakialaman ang pribado kong buhay. Xiaosong, ano mo talagang nangyayari? Habang nawala ang alaala mo, lahat ng atensyon ni Mr. Kun sa'yo, halos maubos ang tao sa kumpanya dahil sa Chanyi Group. Ano ba talaga nangyari? Nasa si Kun Chum yan? Saan siya nagpunta? Nawawala ang CEO, hindi makontak sa telepono, hindi rin matrack ang lokasyon niya. Ano nangyari sa kumpanya? Habang ikaw ay naaksidente, ang lahat ng atensyon ng CEO ay nasa iyo. Ang Chanyi Group na matagal ang naapektuhan ay gumawa ng sabuatan sa mina at sa pabrika. Maraming orders ang hindi nagawa. Nag-cancel ang mga partner, kahit ang mga makina sa pabrika ay binili ng Chanyu.
Nagkansila ang mga partner. Kahit ang mga makina sa pabrika ay binili ng Chanyu. Ang mga empleyado, karamihan ay lumipat na rin sa Chanyu. At ikaw? Gano'n na ng kumpanya? Wala si Chumyan. Bakit ka pa rin nandito? Susundan ko ba ang CEO? Baka may paraan siya pupuntahan, di ba? Babalik siya, sigurado. Ang kumpanya, pangisiwaan mo muna. Hahanapin ko siya at ibabalik. Kung Chumyan, saan ka na talaga napunta? Uy, hindi ba itong misis ng CEO ng Jansheng? Si Miss Lin? Narinig ko, malapit na mabilan Chanyu Group ang kumpanya. Hindi mo na kailang mag-alala sa akin. Si Chumyan ay nag-aasikaso lang ng ilang pribadong bagay. Mas mabuti pang alagaan mo sarili mo. Baka nga tinatulong siya ng Chanyu. Hindi ka ba sanay sa paggamit ng iyong alindog? Narinig ko, ang CEO ng Chanyu ay halos 60 taong gulang na, pero pwede pa rin naman. Pwede ka pa rin maging misis ng CEO. Wala akong pakialam. Akala mo ba misis ka pa ng CEO? Tumigil ka! Akala mo ba misis ka pa ng CEO? Tumigil ka! Saan ka ba nagpunta? Pasensya na. Late akong dumating. Hinahanap ko ang isang mentor. Nagkaroon lang ng kaunting abala. Natapos ko na. Dali-dali akong bumalik. Chumyan, huwag mo kong iwan. Naalala ko na. Naalala ko na lahat. Hindi kita naalagaan ng maayos. Pasensya na. Umuwi na tayo. Tara na. Si Kun Shumyan, ngayon ay nasa krisis ang kumpanya. Ngunit wala siya. Iniiwan sa amin ang gulo. Tama! Tama! Secretary Wang, sundan mo siya ng matagal ng panahon. Paano ba? Wala kang abiso nang tumakas siya. Kung kinaya niyang iwan ang babae niya para tumakas mag-isa, mas lalo pa sa'yo. Ngayon, nagpadala ang Chanyu Group ng mensahe ng anumang empleyado ng ating kumpanya ay tatanggapin nila. May parehong benepisyo tulad ng dati. Pumunta tayo sa Chanyu. Talaga bang iniisip nyo na tatanggapin kayo ng Chanyu Group? Mga asong walang katapatan lang. Kakainis. Sige! Sige. Kung ganun ang iniisip nyo, mukhang maiba na kayong plano. Sa tingin ko, hindi ko na kayo kailangan panatilihin. Huwag na kayong bumalik. President Kun, kung hindi kayo bumalik, hindi ko na talaga kakayanin. Bakit? Gusto mo rin bang pumunta sa Chanyu? Pinapainit ko lang ang sitwasyon. Ikaw talaga, hindi ka mabiro. Huwag ka mag-alala. Ibabalik ko ang kumpanya sa dati. Pinagkakatiwalaan kita. Tara, inuman muna tayo. Bakit? May papakita ko sa'yo. Paano puntang puseres nito sa'yo? Nung inabot ito sa akin ng mama ko, sabi niya, kapag handa ka na ng buong puso, ibibigay niya sa'yo. Handa ka na ba ngayon? Ibigay mong kamay mo sa akin. Sabi ni Shenye,
Bukas aalis siya ng bansa. Kailangan ko siyang ihatid. Ah, tama. Sama tayo. Kung pupunta siya, pupunta ka rin ba? Hindi ako pupunta. Sige na nga. Pupunta na siya eh. Sige na. Sama tayo. Eh ikaw, halikan mo muna ako. Tara na. Ayos na din yun. Siya mo to. Bakit ka na dito? Tinanggihan mo ako. At dinala mo pa ang asawa mo para pasabugin ako. Pinangako ko sa'yo. Dadasin niyo ko mismo ang kwintas na ito. One, two, three. Okay, ilagay mo ng maayos. Maglapit tayo ng posisyon. Ang ganda naman. Sige pa. Ali kayo. Kunin natin ang litrato ng lahat. Halika. Ayos, tumayo kayo ng maayos. Sandali lang. Sige. 3, 2, 1. Yay! Ito ang kwento ko. Kahit hindi ito ganito perfecto, masaya naman ako. Mga kaibigan, paalam.